So, we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay magre-react ulit tayo ng kay Ghost Bumps Top 5. So, nandito ulit tayo. So, simulan natin. Let's Dado. Let's go. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape. The Church of Witchcraft. Ang paranormal investigation na ito ay kinonduct ni Rodney at ng kanyang anak na si Jacob. Ipinost nila ito noong February 27, 2020 sa kanilang YouTube channel na Paranormal Investigations Inc. Sa gabing ito, sila ay nasa isang abandonadong simbahan na nasunog noong 70s dahil umano sa pag-practice ng dark rituals at witchcraft. Ang dating simbahan ay napapalibutan ng libingan at ayon sa sabi-sabi, ang ruins ng nasirang church ay extremely haunted. Ang simbahan ay maraming history ng pagan rituals at ang pinaka-nakakapangilabot sa lahat, devil worship. Dahil ginamit ng mga devil worshippers ang lugar, nagsagawa ng voice box sessions ang investigators. Nais nilang makipag-communicate sa mga paranormal entities at ipaalam na wala silang masamang balak. You know what year this church burned down? And is it true that there's witchcraft associated with this church? Can you say my name again? I just said my name. Open church? Assembly? Yeah. It was, wasn't it? Although creepy ang mga sagot na kanilang nakuha, ang pinaka-nakakapanindig na balahibong nangyari ay ang pagtunog ng isang kampana. This was impossible dahil walang church bell sa ruins ng nasunog na simbahan. So ano o sino ang may kakayahan na mag-produce ng tunog na ito? Hindi sa tunog ng kampana nagtatapos ang lahat because habang nag-e-explore sila Rodney, may na-capture silang kakaiba. Sorry about the swearing. Whoa, 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 whoa. No, that's not funny. I hope you caught that on Ilaw camera doon then. sa I banda don't know doon if na. I caught it on camera. That's just not funny. That means someone's here. There's someone about. That is getting a bit scary now. I'd like to know where they are. Kandila ba yun? Parang kandila. No, there's no cars. Habang nililibot ni Rodney ang nasirang simbahan, may isang anomaly siyang na-capture on tape. May isang mysterious light or glow mula sa lumang pundasyon ng simbahan. Nang nilapitan ito ni Rodney, makikita na bigla na lang ito naglaho. Sa lugar kung saan nanggaling ang source ng glow, makikita ang isang maliit na kandila. Sino nga ba o ano nga ba ang nagsindi ng kandilang ito? Bakit nito pinatay ang apoy nang papalapit na si Rodney? So many questions but no answer. Ang kandila ay nasa isang lumang altar. Si Rodney lamang at ang kanyang anak na si Jacob ang nasa area. So malakas ang kutob ni Rodney na hindi pala talaga sila nag-iisa. And it's not funny. Nagpa siya ang dalawa na tapusin ang investigation at matapos na lang i-upload ang video. Siguro ko, kung ito'y pinatay mo lahat ng ilaw, sobrang dilim nan. May napansin ang kanilang Matik mga na. viewers. Nakita mo ba yun? Habang papaalis ng lugar sila Rodney, may dark entity na nag-capture ang kanilang camera. Ito ay nakasilip mula sa isang pinto at mabilis itong nagtago ng matapatan nito ng camera. Hindi ito napansin ng mag-ama subalit halatang napansin sila nito. Ang figure ay humanoid in shape. Sa masasabing hindi ito isang bagay o hayop. Ito ay masasabing isang proof at indication na hindi talaga nag-iisa sila Rodney ng mga oras na yun. Ito kaya ang nagsindi ng kandila kanina? Ano sa palagay nyo? Isa kaya itong multo? Or is it something more sinister? Kayo na ang humusga. Playful Spirit.
Ang ghost sighting na ito ay galing sa YouTube channel na Mysterio JL. Puro mga ano to mga ghost hunting Sa gabing ito, binisita ni JL ang isang haunted cemetery somewhere in Mexico. Kasama niya ang kanyang cameraman at pinili nila ang specific na sementeryong ito dahil umano sa mga reports na ghost sighting sa area. Isang kaluluwa daw ng bata ang lang. madalas makita at marinig na naglalaro sa loob ng sementeryo. Sa simula pa lang ng kanilang adventure, may na-record na agad silang bone-chilling na evidence. Es el famoso monte de los duendes que comparte también con este cementerio. Ay, güey. May umiiyak. Ay, güey. Ang bata. Ang boses ng isang batang babae umano ang na-record nila JL. Ngunit nang sinubukan nila itong hanapin, nabigo lamang sila sa kanilang quest. Esta zona está fresco, colombiano. Sí. Hola. Yun. Merong sumilip. Yun, no? May nagpakita. Maya-maya pa habang nag-e-explore ang dalawa, silang dalawa ay hindi napansin ng isang batang lalaki. Ang bata ay sumilip mula sa isang malaking lapida. Sumilip lang siya. Ito ay tahimik lang sa kilos nito at mukha itong walang masamang pakay. Ang bata ay may itim na buhok ngunit hindi malinaw kung ano-ano ang itsura nito. Nagpatuloy sa paglilibot sina JL. Nakakarinig sila ng boses ngunit hindi nila makita kung saan ito nanggaling. Inikot nila ang bawat sulok ng sementeryo and eventually... Están lujosas. Sí. Lang. Impet. May magpaparamdam talaga dyan. ¡Niño! ¡Ay, Dios! ¿Hay un niño ahí? ¡Niño! Dumungaw lang siya. ¡Ay, Dios! ¿Hay un niño ahí? ¿Hay un niño? 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 Aquí está un niño. Aquí está un niño. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Isang bata muli ang makikitang nakasilip kina JL. Sumilip na Ang naman. bata ay tila naghintay munang makalapit ang dalawang bisita bago ito nagtago at naglaho. Sa behavior nito, mukhang nais nitong makipaglaro. Sa hubog Ayo. at korte ng muka at katawan Makipaglaro nito, talaga yan. maaaring ito rin ang nagpakita sa dalawa kanina. Ano ang masasabi nyo? Ito na kaya ang espiritu ng bata na sinasabing madalas magpakita sa sementeryo? Maging Ayun lang. open-minded sa lahat ng posibilidad at kayo na ang humusga. Asylum Ghost. Isang eerie footage ang ipinost ng paranormal channel na Paranormal Popcorn. Ang video ay sinend sa kanila ni Sierra Rose. Si Sierra kasama ng kanyang boyfriend at best friend na si Marie ay nag-set out sa isang exploration. Ang destination nila ay isang haunted Letchworth Village Asylum sa Rockland County, New York. Ang luma at Sa New York abandonadong pa pala to. asylum ay kilala dahil sa dark history nito. Grabe. Ang asylum ay lawak nagbukas pa. noong 1911 at nagsara noong 1996. Ang mga Ay, wala pasyente pa ng ako nun. dating asylum ay often mistreated at neglected Medyo hindi pa ako doon tao. ng mga staff. Dahil 1996. dito, namuo umano ang Ako yung 1999 eh. masamang energy at Wala kumapit pa ako sa noong buong building. 1996. Habang papalapit pa lamang ang grupo sa building, nakakaramdam na Anong umano sila connect ng nun? negative energy at extreme feeling of sadness and dread. At nang makapasok na sila sa building, doon na nagsimula ang kababalaghan. Grabe, ang lawak pala niyan.
Ano yung beast? Mayroong nakasulat sa pader. Parang gusto ko siyang basahin. Beast lang yung nabasa ko eh. Ang dami mga nakasulat sa pader, no? May mga drawing. Ay, no? May mga nakadrawing. Parang may dumungaw ba? Ayun, may tao. May tao? Putik na yun, nahihilo ako. Umikot yung camera. Ilang minuto sa pag-e-explore, makikita ang isang shadow figure na naglalakad from left to right. Hindi ito tumigil at tila dire-diretso hanggang sa pader. Then, as she pans the camera around, makikita na tila sumili pa ito one last time. Si Sierra, ang boyfriend niya at ang best friend niya lamang ang nasa location ng mga oras na yon. Pasalungat din ang paglakad ng figure kumpara sa kilos and direction nila Sierra. Ayon sa iba, ito o mano ang pinakamagandang kuha ng shadow figure sa asylum. Although marami ang mga reports and sightings, ang na-capture nila Sierra o mano ang pinaka-visible at higit sa lahat, kapani-paniwala. Mahirap hindi mag-theorize sa ganitong mga sitwasyon. Ito na nga kaya ang espiritu ng isa sa mga pasyente ng dating asylum? Or maybe isa itong shadow person. Kung may theory kayong mas kapani-paniwala, share down below. Bago ang lahat, let me know what you think sa video na ito na ipinost sa YouTube channel Ghost child crying. Speechless footage. na Lalier. Ayon Kaya sa lang, post, pinasa every ko lang. morning umano makikita niyang nakabukas ang pinto sa kanyang kusina kahit lagi naman daw niya itong isinasara sa gabi. And then, nakita niya na may mukha sa kabila ng pinto. Kinuha niya ang kanyang camera at ito ang kanyang nakuha. Ay, ito. Ayun. May lumabas na nga ano. May lumabas na mukha. Sasaran ulit niya. Then hihintayin ulit lumabas yung mukha. Ayun, lumalabas ulit yung mukha, oh. God damn. Ulit natin, ulit. Gagi. Ayun, oh. Ayun yung kanyang kamay. Sheesh. Possible na edited yun, hindi. Hindi siya edited. Ang hirap nun kung i-edit mo yun. Okay lang yan. Kitang-kita na tila ba may ibang nilalang sa kabila ng pinto. Ito ay nababalot ng itim at ang mukha nito ay napakaputla. Ngunit nang binuksan ito kasabay ng ilaw, napaka-clear na walang ibang entity. Maririnig rin ng creepy and out of place na iyak sa kung saan. Kung totoo man ito, isa lang ang masasabi ko. It's creepy as hell. At kung fake naman ito, then good job because it's creepy as hell. Ayon sa iba, binudburan daw ang video na ito ng Magic na kung tawagin ay video editing. Ano sa tingin mo? Cryptid or Kung sakali namang isa siyang edited, di wala tayo ano dun. Dito na Isang TikToker problema na yun. nagngangalang John ang nag-post ng isang eerie and creepy video sa kanyang TikTok account. Nangyari ang lahat isang gabi.
Nakaharap ang indoor camera ni John sa window when it captured this. Why you should always ba may mukha dun ah. Mga nanlilisik na mga mata ang makikita mula sa labas ng bintana. Ayon kay John, ito daw ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan may kurtina ang mga bintana ng bahay. Kitang-kita ang dalawang entity na curiously nakatingin sa loob ng bahay. Dahil sa mga mata nitong umiilaw, marami sa comment section ang nag-speculate na isa umano itong Mothman. Ang Mothman ay isang cryptid na may mapupulang mata at may malaking pakpak na katulad ng isang paniki. Ito ay may humanoid body at nababalot ito ng balahibo. Ayon naman sa iba, galing umano sa ibang dimension ng mga being na ito at ginagamit nila ang salamin upang mag-spy sa mga taong nakatira sa loob ng bahay. May mga naniniwala din na mga evil spirit ang nakunan sa reflection ng salamin. Ano sa tingin nyo? Cryptid ba ito? Demonyo? O isang evil spirit? Don't try this at home. Grabe, ito. Ang video na ito ay pinost sa YouTube channel na Lupis Gamer noong June 4, 2022. Sa video makikita si Lupis na nag-a-attempt ng isang ritual na pinamagatang Blue Baby. Ang ritual ay katulad lang ng Bloody Mary, kung saan babanggitin mo ang mga salitang Baby Blue, Blue Baby sa harap ng salamin. Kailangan rin na tila may hawak-hawak kang sanggol habang isinasagawa ang ritual. Katulad ng Bloody Mary, may lalabas umanong evil baby ghost sa iyong mga kamay. Although sa simula pangkatuwaan lang ang video, pero makalipas ang ilang minuto, nanigas umano ang mga kamay ni Lupis at dito na siya kinabahan. Agoy. Baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby. Kailangan ba may hawak na bata o walang hawak na bata? Baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby. ¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que ser de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando la espalda. No hay nadie detrás de mí. Siento como que alguien me agarra la espalda, te lo juro. O sea, siento los... Ay. No puede ser, Regina. Ano? No, otra vez. Kanyari. Ella Se va a siente bien seguir. feo, Regina. Te lo vas a hacer tú, Regina. No, yo no lo voy a Se hacer. siente horrible, te lo juro que se siente bien feo. Bueno, ahí va otra vez. 1, 2, 3. Baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, Delikado yung ginagawa nyo. blue baby, baby. Habang Dapat sinasambit nag-pray ni muna Lupis Gamer bago. ang mga salita ng ritual, makikitang isang pale head ang sumilip sa isang pinto. Ito ay ilang beses sa tuwing nababanggit ni Lupis ang salitang Kaya lagi ako dito nakatingin eh. Blue Kasi Baby. baka merong magpakita ko. Ayan nga, meron nga. Baby blue, blue baby, baby blue, blue baby. Yan, nabigat na. Blue baby, baby blue, blue baby, baby blue. At makikita rin na sa huling parte ng ritual, tila nahirapan ng makahinga at makagalaw si Lupis. Sino o ano kaya ang entity na ito? Si Blue Baby ba talaga kaya ito? O Baka baka brown naman isa baby. lang itong alagad ni Thanos? Does this chattering animal speak? You're wrong. Alagad pala na yun ni Thanos. Ang kwento ng La Llorona ay isang classic ghost story sa Mexico. Maraming version ng kwentong ito, subalit iisa lang ang punot dulo. Isang ina na nagdilim ang paningin at nang lunod ng kanyang mga anak sa isang ilog. Sa sobrang paghihinagpis at pagsisisi sa kanyang nagawa, kahit hanggang kamatayan, hinahanap pa rin niya ang kanyang mga anak. Dahil sa kanyang nagawa, madalas magpakita ang La Llorona malapit sa mga katawan ng tubig. At minsan, kung papalarin ka, maririnig mo umano ang iyak ng babaeng ito. Isang grupo ng paranormal investigators na nakabase sa Mexico nag-conduct ng isang paranormal investigation
sa isang lumang simbahan. Ah, Ipinost simbahan nila pala ito to. sa kanilang YouTube channel na Terror al Extremo. Ang simbahan na kanilang target ay haunted umano ng espiritu ng La Llorona. Dahil sa video na ito na isinend sa kanila ng isa nilang subscriber, agad na binisita ng paranormal explorers ang nasabing simbahan. Malapit ang lumang simbahan sa isang ilog kaya naman malakas ang evidence na dito hinahanap ng La Llorona ang kanyang mga anak. Maraming case na rin ang naitala na may ghost sighting sa lugar. Maririnig din ang iyak ng isang babae tuwing sasapit ang dilim. Sa simula nakaramdam na agad ng bad vibes ang mga investigators. Di nagtagal habang nililibot nila ang paligid ng simbahan. Isang figure in white ang makikita sa kadiliman habang iniikot ng cameraman ang camera. Ito ay nababalot ng puti at tila wala itong mukha. Ang figure ay tila nakaupo sa isang sulok at matapos ang ilang sandali, naglaho ito na parang bula nang muli itong balikan ng camera. Hindi ito napansin ng cameraman subalit may naramdaman umano siyang kakaiba kung saan nagpakita ang nakaputing entity. Malaki ang pagkakahawig nito sa isinend ng kanilang subscriber. Ito na nga kaya ang espiritu ng La Llorona? Patuloy ang investigation ng dalawa at di nagtagal may narinig silang kakaiba. Merong sumisigaw tapos merong umiiyak. Maya-maya pa, muli silang may na-encounter. Kung ano ito, kayo na ang humusga. May Isang naglalakad dun sa part mysterious na yun. female figure na may mahabang buhok ang makikitang naglakad from left to right. Ito ay nakasuot ng puti at kung papansinin ng maigi, mukhang nais nitong sundan siya ng dalawang paranormal hunters. Halatang napansin ito ng dalawa at nagtataka sila dahil silang dalawa lang umano ang nasa area ng mga oras na yun. Nang subukan nila itong sundan at hanapin, wala silang nakita na kahit sino o ano. At ito na rin kaya ang kanina pang nagpaparamdam sa kanila. Panoorin ang buong investigation sa channel ng Terror al Extremo at kayo na ang humusga. So hanggang dito na muna tayo guys. So dito ko muna tatapusin itong video. So yun lang. Ingat and God bless in the next one na video. Paalam. Siguro may part 2 to.